Si Jared ay hindi mabuting estudyante. Yun ang tingin ng karamihan sa kanya. Palasagot siya sa mga guro, madalas mapatawag sa guidance office, at ilang beses nang nasangkot sa gulo. Sa bawat pagkakamali niya, mas lalo lamang tumitibay ang paniniwala ng mga tao na wala siyang mararating sa buhay. Maging ang sarili niyang ina ay tila matagal nang nawalan ng tiwala sa kanya. Kaya ng isang araw ay bigla na lamang siyang mapagbintangan sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Walang nagulat, walang nagtanggol, walang naniwala kahit ang totoo, gusto niya na talagang magbago. At kapag dumating ang araw na lumabas ang buong katotohanan, may maniniwala pa kaya kay Jared o huli na ang lahat? Ako si Skylar at sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kwento. Ano ba naman yan? Kinakabahan na ako kay mama. Magiging dragon talaga yun. Hindi mapakali si Jared habang naglalakad pa uwi. Mabagal ang mga hakbang niya kahit gusto na niyang makarating sa bahay. Parang may malaking bato sa dibdib niya. Kanina pa umiikot sa isip niya ang sinabi ng guidance counselor. Sabihin mo sa mama mo na kailangan niyang pumunta rito. Yun lang ang paulit-ulit niyang naririnig sa utak niya. Napakagat siya sa labi habang pinagmamasdan ang mga bahay na nadaraanan niya. Paano ko sasabihin kay mama? Parang gusto ko na lang mahimatay. Pabangga na lang kaya ako. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Esme ang kalokohan na kanyang ginawa. Mas gusto pa niyang makipagsuntukan sa mga kaklase niyang kinaiinisan niya kaysa sabihin ang totoo sa kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Pwede kaya si Lola na lang? Pero agad niyang naalala ang matigas na mukha ng guidance counselor. Hindi pwede. Mama mo mismo ang kailangan. Hindi lang naman kasi simpleng paglabag sa school rules ang ginawa niya. Hindi rin simpleng pakikipag-away. Mas mabigat doon, kaya major offense ang ginawa niya. Napayuko siya habang naglalakad. Hindi pa rin niya masikmurang isipin na nalaman ng paaralan ang tungkol sa gang. Lalo na ang tungkol sa recruitment. Nang makarating siya sa kanilang bahay, halos gusto niyang umatras. Pero wala naman siyang mapupuntahan. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Agad niyang nakita ang lola niyang nakaupo sa sala. Nanonood ito ng telebisyon. Nasa tabi naman ang bunso niyang kapatid na babae na abala sa pagsagot ng assignment. At sa kusina ay naroon si Esme, naglalagay ng pagkain sa mesa. Napalunok si Jared. Parang lalo siyang kinabahan. Nakauwi ka na pala, apo. Nagmano agad si Jared. Kuya, nandyan ka na pala. Masayang sabi ng kapatid niyang si Monel. Bakit parang malungkot ka? Wala. Napabuntong hininga si Jared. Kahit simpleng tanong, naiirita siya. Hindi naman dahil sa kapatid niya, kundi dahil sa kaba na hindi mawala-wala. Jared! Tawag ng kanyang ina. Napalingon siya kay Esme at parang maiihina sa slacks niya. Mama! Nakauwi ka na pala. Magbihis ka muna. Pagkatapos ay kumain na tayo. Tumango siya kaagad. Sige po, mama. Mabilis siyang tumuloy sa kwarto. Pagkasara ng pinto, napasandal siya roon. Pinikit niyang mga mata. Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang paligid. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari mamaya. Pero sigurado siyang hindi magiging maganda. Ay, nakakainis. Mas kabado talaga ako kay mama. Nung buhay pa si Papa, hindi ako takot sa kanya. Mas kay mama ako nanginginig eh. Sa bagay, kahit si Papa dati, kay mama rin takot kasi nagiging dragon. Tahimik ang naging hapunan. Paminsan-minsan ay may kwentuhan ng lola niya at ang bunso niyang kapatid. Pero siya ay halos hindi makakain. Paulit-ulit niyang sinusubo ang kanin kahit hindi niya nalalasahan. Napansin yun ni Esme. Bakit parang wala kang gana? May sakit ka ba? Umiling siya kaagad. Wala po, mama. Ayos lang po. Tiningnan kita kanina pa. Hindi ka mukhang ayos. Saad ni Esme. Napayuko agad si Jared. Nararamdaman niya ang papalapit na ang sandaling hindi na niya maiiwasan. Nang matapos ang hapunan, nagligpit muna ang lahat. Pagkatapos ay naupo silang muli sa sala. Doon na siya nag-ipon ng lakas ng loob. Mama. Napatingin agad si Esme. Bakit? May kung anong bumara sa lalamunan niya. Hindi agad siya nakasagot. Bakit nga?
Ulit ni Esme. Mama, Ano nga yon? Medyo irritable ng tanong nito. Napalunok siya at bahagyang umatras sa sofa. pinapapunta po kayo sa school. Punta raw po kayo sa guidance office. Kakausapin po kayo ng guidance counselor. Nanlaki ang mga mata ni Esme. At bakit? Anong ginawa mo? Bakit ako pinapatawag? Hindi na naman siya makapagsalita. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Jared! Buliyaw ni Esme. Anong ginawa mo? Napabuntong hininga siya. Doon po sa gang. Nalaman po nila na gusto kong sumali sa gang. Parang sumabog ang katahimikan. Nanigas ang buong katawan niya nang makita ang pagbabago ng mukha ng kanyang ina. Anong sinabi mo? Napayuko agad si Jared. Sumali po ako. Tumayo agad si Esme. Ano? Sumali ka sa gang? Jared! Agad nitong kinuha ang hanger na nakasabit malapit sa cabinet. Nang makita yun ni Jared ay napatalon siya palayo. Mama! Ma! Hinampas siya ng kanyang ina. Sa sunod na hampas, mabilis siyang nakailag. Mama, sandali lang. Huwag naman ganito. Aray! Muli niyang nalasag ang hanger gamit ang braso. Mama naman, masakit po. Masakit? Oo, masakit talaga kasi sasaktan talaga kita. Sumali ka sa gang? Napaatras siya habang todo salag. Parang gusto niyang mawala sa bahay sa mga oras na yon. Mama, tigilan niyo na po. Hindi. Grade 8 ka pa lang. Ang bata mo pa kung anong kalokohan ang pinapasok mo. Hindi na nga ako nag-demand sa'yo na magtaas ng grades. Basta pumasok ka lang at makapasa. Susunod ka lang sa akin, hindi mo pa magawa. Ganyan ka pa. Sumali ka sa mga ganyang bagay na ikakapahamak mo. Napapikit siya ng malakas. Hindi niya maalala kung kailan siya huling pinalo ng ganoon. Galit na galit ang mama niya. At alam niyang may dahilan naman, pero masakit pa rin talaga. Anong klaseng bata ang sasali sa gang? Saan mo ba ginagamit ang utak mo at hindi mo gamitin sa mga makabuluhang bagay? Hindi siya nakasagot. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan na siya mismo ang nag-recruit at may pakana ng gulo sa video na nakita ng mga teacher. Hindi niya kayang sabihin na mas malala pa ang ginawa niya kaysa sa alam ng mama niya. Kinabukasan ay magkasama silang pumunta sa school. Tahimik lang si Jared habang naglalakad sa koridor at katabi niya si Esme. Kapag nagkakatinginan sila ng kanyang ina, ramdam niya pa rin ang tensyon. Nandoon pa rin ang inis ng mama niya. Pagdating sa guidance office, naroon na ang ilang magulang. Naroon din ang ilan sa mga estudyanteng sangkot. Lalong lumakas ang kaba ni Jared. Nang magsimula ang pag-uusap, una ay kalmado pa si Esme. Pero hindi nagtagal ay nagsalita ang ibang magulang. Anak ko ang naimpluwensyahan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sasali ang anak ko. Napahamak ang mga bata. May video pa. Si Jared ang nagsimula ng lahat. Siyang nagdala ng gang na yun dito sa loob ng school. Napayuko si Jared. Pakiramdam niya'y gusto niyang matunaw. Biglang nagsalita si Esme. Sandali lang. Nagkakamali yata kayo. Ano gusto niyong palabasin? Anak ko lang ang maparusahan gayong lahat ng anak ninyo. May pagkakamali rin naman. Biktima lang din si Jared. Huwag niyo namang pagbunto na ng anak ko. Napatingin si Jared sa mama niya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng ginhawa. Pinagtatanggol siya nito kahit galit at dismayado. Pinagtatanggol pa rin siya pero hindi nagtagal yun. Dahil nagsalita ang guidance counselor. At doon unti-unting lumabas ang buong detalye. Mrs. Cabrera, ang totoo po kasi niyan, hindi lamang po sumali si Jared. Isa siya sa mga pangunahing nag-recruit ng mga ibang estudyante dito. Yun pong sinabi ng ibang bata, totoo po yun. Siya po talagang nagdala ng gulo. Siya po ang nagsimula rito. Dahan-dahan siyang napatingin sa mama niya. Hindi siya makatingin ng diretso, pero nakita niyang pagkabigla nito. Ano? Hindi na siya makahinga habang nagpapatuloy ang counselor. Niyakap niya na lamang ang kanyang bag. Alam niyang nagkamali siya. Nagsisisi na nga siya agad. Kung pwede lang na huwag niya na yung harapin. Kaso, nabuking na siya at nakikita niya na ang parusang naghihintay sa kanya.
Nakausap niya ang isa sa mga leader ng gang. Misis, yung mga ganyang samahan po kasi sanga-sanga yan. Makakasali at ganap na member kung mas marami pang maisasali. Ganun po ang goal ng anak ninyo. Kaya may mga estudyanteng muntik nang maipasok dahil sa kanya. Mabuti at napigilan lang kasi may mga nag-report po. Parang gusto niyang umiyak. Hindi siya makatingin kay Esme. Hindi niya kaya kasi tahimik na ang mama niya. Mas nakakatakot yon sa pagsigaw o pagpalo ng hanger ng kanyang mama. Maya-maya'y nagsalita na si Esme ng mahina, pero nanginginig. Halatang nawalan na rin ng lakas ng loob na ipagtanggol siya sa mga magulang na siya ang itinuturo sa lahat ng yon. Grade 8 pa lang po ang anak ko. Bata pa po siya. Alam kong mali ang ginawa niya. Pero mabait naman po siya. May mga ugaling padalos-dalos. Bigyan ninyo po sana siya ng pagkakataon. Ayokong masira ang buhay niya. Babantayan ko po siya. Pagtutuunan ko siya ng pansin. Hindi na ito mauulit. Pasensya na po talaga. Pasensya na po sa mga nadehado ng anak ko. Parang mali na ang kanyang ina ang humingi ng tawad. Bigla siyang nahiya at naawa kay Esme dahil napahiya ito sa harap ng mga magulang at mga guro. Makalipas ang mahabang usapan, pumayag ang mga nasa school. Hindi siya tatanggalin ng sapilitan sa school. Hindi siya isususpend, pero may kondisyon. Hindi na siya dapat muling masangkot sa gang at babantayan siya ng mabuti. Paglabas nila ng opisina, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Mas lalo siyang kinabahan sa mama niya. Pagdating sa bahay, sakalang sumabog ang lahat. "Jared!" Malakas na sigaw ng mama niya. Napatingin ang kanyang lola at kapatid sa kanila. Napapikit siya. Narinig niya agad ang galit sa boses ni Esme. Mama, sorry." "Bakit? Pumunta ako ron para makiusap at kahit paano ipagtanggol ka. Pero hindi mo sinabi sa akin lahat. Nagmukha tuloy akong mayabang na ina ron na kinukonsinti ang mali ng anak. Kasi akala ko pinagbubuntanan ka nila at gustong ikaw ang sumalo ng sisi. Yun naman pala, ikaw ang naging pasimuno. Hindi mo man lang sinabi. Kung sinabi mo at inamin mo kagabi, sana alam ko ang stand ko nang kausapin ko ang mga teacher doon. Sana alam ko kung paano kita ipagtanggol sa mga yon na hindi matatapakan ang dignidad ko bilang magulang mo." Napaatras siya habang naiiyak. "Sorry na mama, natakot lang naman kasi ako sa'yo. Pinapalo mo na ako agad ng hanger." "Palo ng hanger? Takot ka? Sa ginagawa mo hindi ka takot? Pinapahamak mo ang sarili mo. At bakit ka sasali sa gang?" Nanginginig na ang mga labi niya. Hindi na siya makasagot. Ang tangi lang tumatakbo sa kanyang isipan ay ang galit ng kanyang ina. At hindi natuwa sa kanyang mga ginawa. "Sumagot ka sabi!" Stress na bulyaw ni Esme. "Esme, magpahinga muna kayo. Bukas na yan kapag hindi ka na sobrang galit." Malumanay na singit ng kanyang lola. "Ay hindi ma. Itong apo nyo, grabe ang ginawa. Sumali na nga sa gang. Siya pa palang nagtangkang mag-recruit sa iba niyang schoolmate. Mabutit na booking na. Paano kung natuloy siya sa gang na yan? Di mas lalong nasira ang buhay." Hinaplos ng kanyang lola ang braso niya. "Apo naman, bakit mo naman ginawa yun? Masama yun, apo." Tumulo ang mga luha ni Jared. "Lola, sorry po. Mama, bakit? Bakit mo ginawa? Nanginginig ang boses niya. Gusto ko lang pong..." Kumunot ang noo ni Esme. Ano? Ano ang gusto mo?" "Gusto ko lang naman pong protektahan ng sarili ko." Napahikbi na si Jared at tinakpan ng mga mata gamit ang braso. "Mama, kapag may gang po kasi may rest back. Palagi po akong may kaaway sa room. Akala ko po mas ligtas ako kapag may grupo." Mas lalong nagalit si Esme. "Mas ligtas? Kung mabait kang bata at nag-aaral ka ng maayos, bakit lagi kang may kaaway? Naging estudyante ako at ang papa mo pero kahit isang beses wala kaming naging problema sa school. Kasi lumalapit lang kami sa mga matitino. Ang papa mo nung high school bulakbol din yon. Pero hindi yun naabot sa ganito na sasali sa mga ganyang grupo." Parang sinaksak ang dibdib niya. "Mama,
Huwag mo akong lokohin. Alam ko ugali mo. Puro ka yabang. Puro ka angas pero duwag ka. Dahil ang mga sumasama sa gang, duwag. Hindi sila matapang. Akala nila malakas sila kasi sama-sama silang mga siraulo. Hindi nag-iisip ng maayos. Salot pa sila sa lipunan. Gusto mo bang maging ganon, Jared? May tagapagtanggol ka pero pabigat ang tingin ng lipunan sa inyo. At ang mga yan, nagtatraidor lang ang mga yan. Napababa ang ulo niya. Hindi na siya makasagot. Alam niyang mali siya. Alam niyang walang depensa ang ginawa niya. Mama, Nanginginig niyang sambit. sorry po talaga. Alam ko na po nagkamali ako. Umiling muli si Esme. Huminga ito ng malalim at pilit pinapakalmang sarili. Lilipat ka ng school. Sa private school ka papasok. Mama, wag naman po. Ayoko po ron. Wala po ako mga kaibigan ron. Yun na nga. Wala ang mga kaibigan mo kaya ililipat kita. Kahit mahal, doon kita ipapasok. Kahit maghirap ako na magtrabaho at pag-aralin ka, basta mabantayan ka lang. Hindi ka pwede sa public kung ano-anong ginagawa mo. Ililipat kita sa malapit na private school dito para hindi ka na makapagbulakbol. Baka sakaling matuto ka pa. Napaupo si Jared. Mama naman, ayoko ron. Pero umiling lang si Esme at natigilan siya ng may pumatak na luha rito. Makinig ka sa akin. Utang na loob, Jared. Maawa ka sa akin. Hirap na hirap ako simula nang mawala ang papa niyo ni Monel. Kaya umayos ka. Yan na nga lang ang maitutulong mo. At sa unang pagkakataon, mas natakot si Jared sa luha ng kanyang ina kaysa sa lahat ng sigaw at palo na natanggap niya. Dahil ngayon lang niya lubos na naisip na hindi lang sarili niya ang pinapahamak niya. Pati ang taong buong buhay nang nagsusumika para sa kanilang pamilya. Mula nang naging kalokohan niya, tuluyan ang nagbago ang buhay ni Jared. Hindi man agad-agad, pero unti-unti niyang pinutol ang lahat ng connection niya sa gang. Binura niya ang mga numero ng mga ito sa cellphone. Nagpalit din siya ng account. Iniwasan niya ang mga dati niyang nakakasama. Kapag may nag-message sa kanya tungkol sa grupo, hindi na siya sumasagot. Sa totoo lang, may mga pagkakataon na parang gusto niya pa rin ang pakiramdam ng may kinabibilangang grupo. Pero sa tuwing maaalala ni Jared ang mukha ng mama niya na umiiyak, agad siyang nawawala ng gana. Hindi niya kayang makita ulit yon. Awang-awa siya sa kanyang ina. Kaya nang ilipat siya ni Esme sa private school, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa unang araw pa lang ay ramdam na niya ang malaking pagkakaiba. Hindi kagaya ng dati niyang paaralan na puno ng estudyante at maingay ang bawat sulok. Sa bagong paaralan, halos 15 lang silang magkakaklase. Tahimik, malinis, mahigpit at para kay Jared, sobrang boring. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa whiteboard. Pakiramdam niya ay mas mabagal pa sa pagong ang pagtakbo ng oras. Jared! Napalingon siya sa guro. Yes, ma'am. Please read page 42. Tumayo siya at binasa ang nakasulat. Pagkatapos ay muli siyang naupo. Napatingin siya sa orasan. Grabe naman. Ang boring talaga mag-aral. Mukhang mahihain pa mga kaklase ko. Nang umuwi ang mama niya kinagabihan, magrereklamo sana siya. Pero nakita niyang pagod ito at mukhang problemado. Pagkatapos kumain at habang naghuhugas ng pinagkainan si Jared, nadatnan niya ang mama niya habang nagbabudget at tiningnan ang mga resibo sa mesa. Mama, Tawag ni Jared pagkatapos maghugas ng mga pinggan. Tiningnan niya ang mga ginagawa nito. magkano pang tuition ko? Napatingin si Esme sa kanya. Bakit mo naman tinatanong? Wala lang, baka malaki. Baka magbago pa po ang isip mo at ibalik ako sa public, no? Sinamaan siya ng tingin ng kanyang ina. Tigilan mo nga ako. Magbubulakbol ka na naman. Gusto mong malaman magkano ang tuition mo? Malaki. Napangiwi si Jared. Gaano po kalaki? Sapat para manghinayang ako kapag bumagsak ka. Napakamot siya sa ulo. Mama naman. Totoo naman. Kaya dapat inaayos mo ang sarili mo. Mag-aral ka ng maayos nang matuwa naman ako. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Huwag ka ring magiging pasaway. At lalong huwag kang sasali sa kung ano-anong grupo. Napabuntong hininga siya. Opo.
Sa pagkakataong yon, naisip niya na hindi na talaga siya pwedeng bumalik sa dati. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa mama niya na pinipilit na mapalaki sila ng maayos. Lumipas ang mga buwan, unti-unti siyang nasanay sa bagong paaralan. Hindi siya naging honor student, hindi rin siya naging top ng klase. Pero pumapasa naman siya at para kay Isme, sapat na muna yon. Kumusta ang grades mo? Palakol na naman ba? Tanong nito isang gabi. Ayos naman mama, hindi mo pa ako mapapalo ng hanger. Napatawa si Isme. Kaya dapat mas mag-aral ka. Hindi yung pinapataas mong dugo ko. Isipin mo, swerte pa kayo ni Monel. Hindi ko kayo sobrang pinipressure sa pag-aaral. Enjoyin ninyo ang kabataan ninyo, pero sa mabuting paraan at sa matututo kayo. Napangiti na lang si Jared. Sa maliit nilang klase ay naging malapit siya sa isa niyang kaklase na Angela ang pangalan. Mabait ito, masipag at laging handang tumulong kapag may group activity. Doon nagsimula ang lahat. Mga simpleng usapan, mga sabayang uwi hanggang gate at tawanan sa classroom. Hanggang sa naging magkasintahan sila. Hindi naman yun naging malaking sekreto dahil ilang linggo pa lang ay napansin na agad ni Esme. May girlfriend ka ba? Tanong ng kanyang ina. Halos mabilaukan si Jared sa iniinom niyang tubig. Mama, wala. Aba, meron nga. Hindi ako naniniwala. Tingnan mo ang mukha mo, namumula. Sinasabi ko na nga ba? Muli siyang sumubo ng pagkain. Wala nga po. Sinungaling. Huwag mo akong lokohin. Sige, okay na yung girlfriend na ganyan. Basta, huwag lang ang grupo-grupo gaya ng dati. Kaya lang, hoy, Ingat ka. Crush-crush lang ha. Huwag mang bubuntis. Anak kita, kaya alam kong may kamanyakan kang tinatago. Mama naman, reklamo ni Jared na ikinatawa ng kanyang lola at kapatid. Aaminin niyang medyo mapusok nga siya. Attracted siya kapag maganda ang hubog ng katawan ng babae. Tumitingin din siya sa mga picture. May isang beses na nahuli pa siya ng mama niya na may ginagawa sa loob ng kwarto. Paano ba naman basta nalang pumasok para ilagay ang mga bagong labang damit sa cabinet? Pero kasalanan niya rin naman kasi hindi siya nag-lock. Oo na, normal lang yung kapasukan mo sa ganyang edad. Nagbibinata ka na eh. Ang akin lang, alam mo ang limitasyon mo. Huwag na huwag kang lalagpas sa limitasyon mo. Kasi kapag na-feel mo na yon, mahihirapan kang makaahon. Makakabuntis ka pa. Lagi akong magpapaalala kasi hindi ka pa handang maging batang ama. Mahabang paliwanag ni Esme. Napanguso na lang si Jared. Wala talagang filter ang bibig ng kanyang ina. Kaya rin siguro kahit paano ay open-minded sila ni Monel. Lalo na si Monel, tinuturuan ng maayos sa ganoong bagay para mamulat, lalo pa at babae. Alam na nila ang mga dapat asahan kasi bukas naman ang mama nila sa ganoong usapin. Para kay Isme, mas mabuting may alam sila kaysa ignorante at pagsasamantalahan pa ng ibang tao. Napakamot siya sa ulo. Kaibigan lang po. Napataas ng kilay si Isme. Kaibigan, maloloko mo lahat pero hindi ako. Napatawa na lang siya. Hindi naman naging komplikado ang relasyon nila ni Angela. Pareho silang estudyante. Pareho ring mahigpit ang mga magulang. Kaya kadalasan ay sa paaralan lang sila nagkikita. At para kay Jared, ayos lang yon. Mag-aral ka muna. Huwag puro girlfriend. Huwag kang pasaway at huwag kang magpapadala sa barkada. Paalala na naman ni Esme. Napailing si Jared. Mama, oo na. Parang sirang plaka na po kayo. Mas mabuti ng paulit-ulit. Hindi bali ng makulit ako. Kaysa naman mapariwara ka ulit. Ilang buwan ang lumipas. Ngunit gaya ng karamihan sa mga batang relasyon, hindi rin yun nagtagal. Nagkaroon sila ng iba't ibang priorities. Magkaiba ng plano at kalaunan ay naghiwalay rin sila. Hindi naman masama ang naging paghihiwalay nila. Tahimik lamang at simpleng puppy love na nagkasakitan. Pero kahit ganon, nalungkot pa rin si Jared. Nang mapansin yun ni Esme ay kinausap siya nito. Nakasimangot ka. Napabuntong hininga siya. Naghiwalay na po kami. Akala ko kaibigan mo lang. Napanguso si Jared. Mama naman parang ewan.
Natawa ang kanyang ina. Mag-aral ka na lang muna. Marami ka pang makikilala. Patuloy na lumipas ang panahon. Mabilis na rin siyang lumaki. Mas naging responsable siya sa bahay kahit papaano at mas naging kuya kay Monel. Bihira nang mapatawag sa principal o guidance office. Hanggang isang araw ay may malaking balita si Esme. Kailangan nating lumipat. Kailangan sa trabaho ko. Tamang-tama na patapos ka na ng junior high tapos grade 6 naman yung kapatid mo. Sa araw ng paglipat, nakaupo siya sa likod ng sasakyan habang pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng dati nilang bahay. Nakaramdam siya ng kakaibang lungkot. Babalik pa rin naman sila roon pero mamimiss niya pa rin. Marami ring alaala roon. Mga magagandang alaala kasama ang papa nila ni Monel. Okay ka lang? Tanong ni Esme. Nalulungkot ka? Kung mag-alala, babalik pa rin naman tayo. Siguro, after senior high, babalik na ulit tayo since tapos na ang contract ko sa panahong yon. Huwag ka mag-alala. Hindi natin iiwan ang dati nating bahay. Kasi syempre, dyan kami nagsimula ng papa ninyo. Habang nakatingin siya sa daan, unti-unting napalitan ng pananabik ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa bagong eskwelahan. Hindi niya alam kung sino-sino ang makikilala niya. Hindi niya alam kung ano ang magiging buhay sa senior high. Bahala na. Ang mahalaga, mas-survive niya ang pag-aaral kasi yun ang gusto ni Esme na gawin niya. Unang araw ng pasukan, maagang nagising si Jared kahit hindi naman niya gusto. Nakatingin siya sa kisame habang nakahiga sa kama. Tapos ng bakasyon. Nakakainis. Pasukan na naman. Anak, gumising ka na dyan. May pasok ka pa. Bulalas ni Esme. Napabuntong hininga siya. Minsan, naiisip niya na parang hindi pa siya nakakapagtagal sa isang lugar, kailangan na naman niyang magsimula ulit. Pero wala naman siyang magagawa. Trabaho ng mama niya ang dahilan kung bakit sila lumipat. At alam niyang hindi rin naging madali yon para rito. Kaya tahimik siyang bumangon. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Esme na naghahanda ng almusal. Good morning, anak! Bumati din siya. Good morning po, mama. Napaupo siya sa harap ng mesa at nagsimula ng kumain. Kumain na rin ang kapatid niya. Ang lola niya naman, masarap pa ang tulog. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita ulit si Esme. Kinausap nito si Monel. Maya-maya siya naman. Grade 11 ka na, Jared. Malaki ka na. Huwag ka nang mang-away. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Napalunok siya sa kinakain. Hindi naman ako palaaway, mama. Ilang taon ka nang hindi napapabalik sa guidance, hindi ba? Biglang tumingin si Esme sa kanya. Naninigurado lang. Kilala kita. Kung ano-ano pa naman ang pumapasok dyan sa isip mo. Kumagat na lang ulit siya ng tinapay. Pagdating ni Jared sa bagong school, agad niyang napansin kung gaano yun kalaki. Mas malaki kaysa sa dati niyong school. Mas moderno rin. Maraming estudyante at maraming gusali. At maraming taong hindi niya kilala. Pakiramdam niya ay isa na naman siyang dayuhan. Inayos niya ang strap ng bag. Habang naglalakad papunta sa building, tahimik lang siyang nagmamasid. Ayaw niyang makaagaw ng atensyon o may pumansin sa kanya. Pero mukhang iba ang plano ng mundo dahil habang naglalakad siya sa hallway, may biglang pumatid sa paa niya. Nadapa siya kaya yon at nasugatan ang kanyang tuhod. At may gasgas din ang baba. Pinilit niyang tumayo agad. Ano ba? Napalingon siya. At nakita niya ang isang lalaking nakasalamin. Maputi, maayos ang buhok, mukhang tahimik at mukhang mabait. Kaya lang, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya komportable sa aura nito. May kasama itong 3 pang lalaki. Nagtatawanan ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Naramdaman agad ni Jared ang pag-init ng ulo niya. Maaaring hindi sinasadya. Posible naman yon, hindi ba? Pero nang makita niyang nagtatawanan ng grupo, iba agad ang pumasok sa isip niya. Biglang bumalik ang lumang ugali ni Jared. Yung ugaling ilang taon niyang pilit kinokontrol. Yung ugaling dahilan kung bakit lagi siyang napapasok sa gulo noon. Anong nakakatawa? Maangas na tanong ni Jared. Nadapa ako dahil sa inyo. Nakakatawa yon. Tumigil ang tawanan ng grupo. Napatingin ang mga ito sa kanya.
Lalo na ang lalaking nakasalamin. Anong sabi mo? Malamig na tanong nito. Napalunok siya at niyabangan ang tingin sa mga ito. Sinabi ko, ano kakatawa? Pinatid mo ko, di ba? Tingnan mo nga ang tuhod at baba ko. Sa halip na tumulong, tumawa pa kayo. Napakunot noo ang lalaki. Humakbang palapit sa kanya at mukhang hindi naman natatakot. Huwag mo kaming pagbintangan. Hindi namin kasalanan kung lampa ka. Mas lalo siyang nainis. Subalit mas napansin ni Jared na nakatingin na ang ibang estudyante. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa grupong nang titrip sa kanya. Naiinis na siya kasi parang mas lalo pang nakakaasar ang pagmumukha ng mga ito. Pinatid mo ko kaya ako nadapa. Ulit ni Jared dito. Ngumisi ang lalaking nakasalamin. Pasensya na. Tumatanggap naman si Jared ng pasensya. Pero hindi niya talaga maintindihan kung bakit masama talaga ang dating sa kanya. Pasensya tapos natawa kayo. Nananadya kayo. Huwag niyo akong pagtripan kasi hindi nakakatuwa. Hindi porke bago ako rito, ituturing niyo akong ganyan. Hinawakan agad ni Jared ang kuwelyo nito. Nanlaki ang mga mata ng mga kasama nito. Pero ang lalaking nakasalamin na hawak niya ngayon, nakangiti lang. May mga nakakakita sa kanilang ibang estudyante. Napapatingin lang pero walang nangingialam at nilalagpasan lang sila. Hindi naman talaga siya naghahanap ng away. Pero kapag napipikon si Jared, parang automatikong lumalabas ang pagiging maangas niya. Kapag nararamdaman niyang minamaliit siya, inuunahan niya agad. Ayaw niyang magmukhang mahina. Ayaw niyang magmukhang kawawa. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, may narinig silang boses. Ano ang nangyayari rito? Isang guro ang lumapit, kaya agad silang napaghiwalay. Napaatras si Jared. Nagayos naman ng kuwelyo ang lalaki sa mahinahong paraan na parang walang nangyari. Habang naglalakad papunta sa classroom, hindi pa rin mawala ang inis ni Jared. Arte naman ng lalaking yun. Mukhang mabait pero mayabang din siguro. Nakakainis, pinatid ako. Ang sakit tuloy ng sugat ko sa baba at tuhod. Patay ako nito kay mama. May gasgas na agad ako sa slacks ko. Pagpasok niya sa classroom, umupo agad si Jared nang may makitang upuan. Pero natigilan siya dahil nakita niyang parehong lalaking nakasalamin. Nakaupo sa loob kasama ang mga kaibigan nito. Napakurap siya at umiwas ng tingin. Lintik naman oh, mga kaklase ko pa talaga. Bigla tuloy sumama ang kanyang timpla. Masamang simula para sa panibagong school. Habang nakaupo siya, napansin niyang maraming estudyante ang bumabati sa lalaki. May mga lumalapit, kumakaway, at mga gururing tila kilala ito. Napakunot noo si Jared. Maya-maya'y may babaeng nagsalita sa likuran niya. Si Felix yun. Napalingon siya. Si Felix. Bago ka siguro kaya hindi mo kilala. Siya yung student council president ng junior high. Matalino, consistent honor student. Anak mayaman at may share ang pamilya nila sa school. Kaya wag mo nalang banggain. Sus, saad na lang niya. Tumawa ang dalaga at inabot ang kanyang kamay. Giselle nga pala. Jared. Napataas ang kilay niya. Talagang ibang klase pala si Felix. Hindi nakapagtatakang parang kilala ng lahat. Pero habang nakatingin siya kay Felix, hindi niya alam kung para saan ang dumaang kaba sa kanyang dibdib. Lumipas ang buong araw, mga introduction, orientation, lecture at ilang paalala lang ang mga nangyari. At gaya ng inaasahan niya, sobrang boring. Halos gusto na niyang matulog sa kalagitnaan ng klase. Pero tiniis niya. Ayaw niyang mapahiya agad sa unang araw. Nang malapit na ang uwian, nag-ayos na siya ng gamit. Inaaya siya ni Giselle na kumain sa chicken resto ng papa nito. Agad naman siyang naengganyo. Yun nga lang, Jared! Tawag sa kanya ni Felix. Napatingala siya at nakita niya si Felix, kasama ang dalawa nitong kaibigan. Napatigil siya. Ano na naman? Ayoko na ng gulo. Ngumisi si Felix sa kanya. Iba sa angas na ipinakita nito kanina. Sorry. Napakurap siya. Tiningnan ni Felix ang sugat niya sa baba. Para sa kanina. Sorry. Wala lang kaming magawang maayos ng mga kaibigan ko kanina. Saka yung pagpatid ko sa'yo, hindi ko naman sinasadya yun. Tinitigan niya ito. Sinusubukan niyang hanapin kung may panloloko, pangaasar o yabang doon. Pero wala siyang makita. Mukhang sincere naman si Felix. Hindi ka talaga namin pinagtatawanan. Nang madapa ka, saktong may pinag-uusapan lang kami.
Medyo may pagdududa pa si Jared. Sigurado ka? Bahagyang natawa si Felix. Oo, pero aminin namin, medyo natawa kami sa pagkakadapa mo. Nag-bounce ka kasi. Napakamot siya sa ulo. Biglang nahiya. Nag-bounce siya kasi medyo chubby nga siya. Inabot ni Felix ang kamay. Friends? Napakurap siya. Wala namang problema sa kanya ang pakikipagkaibigan. Yun nga lang, muntik niya na itong masapa kanina. Parang hindi man lang natakot si Felix. Subalit, sa totoo lang, wala rin naman siyang dahilan para magalit pa. Madali siyang magpatawad. Madali rin siyang makisama kapag okay naman ang tao. Kaya tumango na lang si Jared. Sige. Ngumiti si Felix. Good. Sama ka sa amin. Kain tayo. Napatingin siya kay Giselle na bahagyang napaatras. May plano na kasi kami. Kakain kami sa chicken resto ng mama niya. Napalunok si Giselle at tumingin sa kanya. Next time na lang siguro, Jared. Aalis na ako. Busy pa pala ako. Next time na. Sarado na yung restaurant namin ngayon. Bigla siyang nanghinayang. Gayunpaman, hinayaan niya ng maunang umuwi si Giselle. Kaya sumama na lang siya sa grupo ni Felix. Ganoon pa naman ang gusto niya. Yung may barkadang katulad nun. Saan tayo kakain? Tanong ni Jared sa mga ito. Sa tapsihan, malapit lang. Sagot naman ni Felix. Habang naglalakad, unti-unti silang nagkukwentuhan. Doon niya nalaman na madaldal pala ang mga kaibigan ni Felix at masayahin. Hindi gaya ng unang impresyon niya. Nalalaman niya na rin na kahit galing sa mayamang pamilya si Felix, simple lang din talaga ang binata. Pagdating nila sa tapsihan, umorder agad ang lahat. Pagkaupo nila, nagsimula ng kwentuhan. Bagong lipat ka talaga? Tanong ng isa. Oo, ako, ang mama ko, lola ko saka kapatid ko nandito. Lumipat kami dahil sa trabaho ni mama. Sa Fuyet Steel siya nagtatrabaho ngayon. Sambit ni Jared. Napatingin ang mga ito kay Felix. Oo talaga, kung ganun sa company pala ng pamilya ni Felix nagtatrabaho ang mama mo. Umawang ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwalang kaklase niya ang anak ng may-ari kung saan nagtatrabaho ngayon ang kanyang mama. Gayunpaman, nalaman niya man yon, naging komportable pa rin siyang magkwento. Kaya naisip niyang baka hindi naman masama na sumama sa mga ito. Mukhang matitino naman at matatalino, lalo na si Felix. Mga kaklase ng taong gusto ng mama niyang si Isme na samahan niya. Mabilis lumipas ang mga linggo. Bago pa man mamalayan ni Jared, naging bahagi na siya ng grupo ni na Felix. Halos araw-araw ay magkakasama sila. Sabay kumain, umuwi at gumawa ng activities. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis siyang magiging komportable. Nung una, akala niya'y mahihirapan siyang makibagay dahil bagong lipat siya. Pero dahil sa grupo ni na Felix, parang naging madali ang lahat. Pakiramdam niya, may lugar na agad siya sa bagong paaralan. At para kay Jared ay mahalaga yon. Ayaw na niyang maramdaman ang pagiging outsider. Ayaw na niyang mag-isa. Pare, nakatingin ka na naman. Napabalik si Jared sa realidad. Nasa kantin silang lahat. Nakatutok kasi ang tingin niya sa kabilang section. Eksaktong sa isang babae, kaya napatingin ang mga ito roon. Agad siyang napailing. Hindi napatingin lang ako. Sinungaling, kanina ka pa nakatingin. Sambit ni Zach. Napangiwi siya. Tumigil nga kayo. Lalong nagtawanan ang mga ito. Tinukso siya ng mga ito na crush niyang babaeng tinitingnan niya. Napabuntong hininga si Jared. Oo na, crush ko na. Sabi ni, sino ba sa mga babae dyan? Napakamot siya sa ulo. Nahihiyaman, itinuro niya ang babae. Yung nakasuot ng puting headband. Napalingon ng mga ito. Pagkatapos ay sabay-sabay na napatingin ulit sa kanya. Lalo na si Felix. Nanlaki ang mga mata nito. Si Fatimang crush mo? Napakurap si Jared. Kilala mo? Napatakip ng bibig ang isa sa mga kaibigan nila. Samantalang ang isa naman ay halos mahulog sa upuan sa kakatawa. Patay ka! Agad siyang kinabahan. Bakit? Lalong lumawak ang ngiti ni Felix. Stepsister ko si Fatima. Parang may bumagsak na hollow block sa ulo ni Jared. Talaga? Stepsister? Nabubulol niyang sabi. Sabay-sabay na tumawa ang mga ito. Sobrang pula naman ng mukha ni Jared. Pakiramdam niya ay gusto niyang maglaho.
Hindi niya alam na may connection pala si Fatima kay Felix. At sa lahat pa ng tao sa paaralan, sa stepsister pa nito siya nagkaroon ng crush. Pagkatapos ng klase, dumiretso na muna sila sa tambayan. Kumain din sila bago umuwi. Kaya lang, Jared, wala kasi akong dalang cash. Pwede pa hiram. Ikaw na muna magbayad ng mga kinain natin. Sambit ni Felix. Umawang ang bibig niya. Sige, may pera pa naman ako rito. Bayaran nyo Allowance ko pa to sa loob ng isang buwan. Hindi naman siya madamot. Sa katunayan, malaki naman talaga ang allowance niya. Hindi sila tinitipid ni Esme sa kanilang baon. Lalo na siya kasi alam nito na madalas siyang magutom. Yun nga lang, kinabukasan, sinisingil niya ng mga ito. Hindi naman nagbabayad. Si Felix, alam niyang mayaman, pero kung makapagpalibre sa kanya, parang walang pera. Hindi niya namalayan, paulit-ulit na yung nangyayari. Hanggang siya na lang ang naubusan at nagtitipid ng mismo niyang pera. Naniningil siya pero kahit isang beses, hindi naman siya binayaran ng mga ito. Lumipas pang mga araw at habang lalo siyang nagiging bahagi ng grupo, may isang tao namang tila hindi sang-ayon. Napansin niyang madalas nang napapatingin sa kanila si Giselle. Hindi naman sila sobrang close pero nag-uusap sila paminsan-minsan, lalo na kapag may group activity. Isang hapon, habang naghihintay siya ng susunod na subject, lumapit ito. Jared, napatingin siya rito. Bakit, Giselle? Pwede ba tayong mag-usap? Napakunot ang noo niya. Tungkol saan? Basta importante lang, kahit wag ka munang sumama sa mga kaibigan mo, sama ka muna sa akin. Hindi ba nangako ka na sasama ka dun sa chicken restaurant ni Mama? Napaisip siya. May lakad sila ng mga kaibigan niya. Gayunpaman, ubos na ang pera niya. Kung magpapalibre pa ang mga ito, wala na talagang matitira sa kanya. Sige, sasama ako sa'yo, Giselle. Kaya nang uwian, sinabihan niya sina Felix at ang iba pa nilang kaibigan na hindi na muna siya sasama. Sinabi niyang si Giselle na muna ang sasamahan niya. Sama na lang kami sa inyo. Nakangising sambit ni Felix. Naramdaman ni Jared ang mahigpit na hawak ni Giselle sa laylayan ng uniform niya. Hindi pwede. Ipapakilala ko siya sa parents ko. Crush ko kasi siya. Nanlaki ang mga mata ni Jared at agad na napatingin kay Giselle. Ang mga kaibigan niya naman natawa na lamang. Akala ko ba ang kapatid ko ang crush mo? Natatawang tanong ni Felix. Namula agad si Jared. Oo nga, pero hinawakan ni Giselle ang braso niya. Halika na, nasabi ko na kay Mama na aalis na tayo. Wala na siyang nagawa nang hilahin siya ni Giselle. Hindi siya makapaniwalang crush siya ng dalaga. Hanggang pagsakay ng tricycle, yun pa rin ang kanyang iniisip. Hanggang sa nagsalita ang dalaga. Hindi kita crush, parang nag-overthink ka na ng malala dyan. Napalunok si Jared habang titig na titig kay Giselle. Paano hindi ko iisipin? Sinabi mo rin na crush mo ako. Crush mo ba ako? Kaya ba gusto mo akong masolo? Naiiritang tumingin sa kanya si Giselle. Hindi no, hindi kita type. Sinabi ko lang yon para hindi sila sumama sa atin. Ayokong malaman nila ang pag-uusapan natin. Hindi ko rin gustong pumunta sila sa restaurant ng mama ko. Ayokong pag-initan nila kasi alam kong hindi lang ako ang madadamay. Ikaw, hindi ko alam kung may pag-aasa ka pang makalayo. Kaya mag-ingat ka na lang kasi marami ka pang hindi alam tungkol sa kanila. Lalo na kay Felix. Umawang ang bibig ni Jared. Anong ibig mong sabihin? Basta, ipapaliwanag ko sa'yo. Ngumiti sa kanya si Giselle. Kain muna tayo ng chicken. Nung isang araw pa kita sinasabi kay Mama. Libre. Kahit paano, nawala ang kaba niya. Gutom na rin kasi talaga siya. Pinagkakasya niya na lamang ang natitirang allowance sa pamasahe. Hindi naman siya pwedeng humingi kay Esme. Siguradong magtatanong yon at pagagalitan siyang naubos agad. Nang makarating sa restaurant ng mama nito, pinakilala lang siya ni Giselle. Pinaupo sila sa lamesa at binigyan sila ng maraming unli wings. Napangiti siya kaagad. Pareho silang maganang kumain ni Giselle kaya natawa na lang sila sa isa't isa. Nang kumakain na sila ng ice cream, doon na lang sila seryosong nag-usap. Huwag ka masyadong magtiwala kina Felix. Babala ni Giselle sa kanya. Napakurap si Jared. Ano? Bakit naman? Sandali munang naging tahimik si Giselle. Parang pinag-iisipan kung magsasalita ba ito o hindi. Pagkatapos ay bumuntong hininga.
Kasi para sa akin, hindi sila mabuting tao. Sa pagkakakilala niya, mabait naman si Felix. Matalino, magaling sa mga matatanda. Maayos makitungo at halos lahat ng tao sa paaralan ay gusto ito. Baka nagkakamali ka lang, Giselle. Ang bigat naman ng sinabi mo na hindi sila mabuting tao. Maayos naman sila. Hindi niya napigilang sabi. Umiling si Giselle. Hindi, baka ngayon okay pero pakitang tao lang sila. Unti-unti, ikaw-corrupt nilang utak mo. Mga bully sila. Natigilan siya. Ano? Walang pisikalan. Hindi sila nananakit. Pero mas magaling silang mangmanipula, Jared. Lalo na si Felix. May kaklase kami ng junior high na pagdiskitahan nila. Paano nila ginagawa yun? Kinakabahang tanong ni Jared. Mga chismis, pagmamanipula at pagbabaliktad ng kwento, hanggang sa wala nang maniwala sa kaklase namin. Akala ng lahat siyang masama. Ayaw pang maniwala ng parents niya. Siya kasi ang tipo na walang kakampi. Hanggang sa hindi niya nakinayat, nagpakamatay siya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo niya. Ano? Totoo ba yan? Anong nangyari? Kung silang may kasalanan, bakit parang hindi sila naparusahan? Kasi walang ebidensya, Jared. Walang naniwala. Nagawa nila ng paraan. Lalo na dahil si Felix ang kalaban. Napakunot noo siya. Hindi ko talaga maintindihan. Mukha namang maayos na estudyante si Felix. Matalino siya at okay naman sa klase. Diretso ang tingin ni Giselle. Kaya nga mas madaling maniwala sa kanyang mga teacher at matatanda, 'di ba? Siya kasi ang mas mukhang maayos, Jared. Galing din sa pinakamayamang pamilya rito kaya maraming koneksyon. Lahat sila takot banggain ng isang yon. Hindi mo mahahalatang may tinatagong sama ng ugali. Kapag may kalokohang ginagawa, madaling makalusot kasi nalilinis niya kahit siya lang. Hindi alam ni Jared kung ano ang iisipin. Hindi tugma sa nakikilala niyang Felix ang sinasabi ni Giselle. Kaya mag-ingat ka, mahinang sabi ni Giselle. Gusto kong sabihing umiwas ka pero mukhang malabo na. Kung ako sa'yo, lumipat ka na agad ng school habang maaga pa. Ayoko may mabiktima na naman sila. Tapos hindi na naman mabigyan ng hustisya. Kasi lahat ng tao rito, takot sa pamilya ni Felix na mayroon siya. Buong magdamag niyang iniisip ang sinabi nito. Kahit habang naglalaro, kumakain, paulit-ulit at talagang parang sirang plaka. Mama, kung lilipat kaya ako ng school, posible kaya? Tanong niya bigla kay Esme. Kumunot ang noo nito. Bakit ka naman lilipat? Ano, nag-iinarte ka na naman? Umayos ka dyan sa bago mong school. Maganda dyan. Saka maganda rin ang turo. May share ang big boss namin sa school na pinapasukan mo. Kaya lahat ng may mga anak ng employer ron, 60% na lang ang binabayarang tuition. Hindi na muling nakahirit pa si Jared. Tama naman ang mama niya. Malaking tipid at maganda naman talaga ang turo sa school na yon. Inisip niyang huwag na lang isipin ang banta ni Giselle. Wala namang ginagawa sa kanya si Felix. May history man ang mga ito ng mga masamang gawain. Hindi naman siguro yun gagawin kasi nagtanda na. Makalipas ang ilang araw, pauwi na siya mula sa school. Tahimik ang kalye, kakaunti ang tao, at habang naglalakad, may napansin si Jared. Sa isang makitid na eskinita, may pamilyar na mukha. Nakita niya si Felix kasamang isang lalaking mukhang tambay. Nakasuot ng kupas na damit, may tattoo sa leeg at may kung anong inaabot si Felix. Hindi niya makita ng maayos, masyadong mabilis, pero sigurado siya may palitan na nangyari. Natigilan siya. At sa sandaling yon, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa dibdib niya. Pero bago pa siya makapag-isip ng mabuti, napalingon si Felix sa kanya. Nagkatinginan sila. At agad itong umiti na parang wala siyang nakita. Oh, Jared, ikaw pala. Napakurap si Jared. Mabilis na lumapit si Felix. Pagkatapos ay inakbayan siya. Anong ginagawa mo rito? Pauwi na. Tumawa si Felix. Ako rin pauwi na. Wala ka bang kasama? Wala sagot niya. Pero hindi niya pa rin napigilan ang sarili na magtanong. Ano yung kanina? Sino yung kausap mo? Napansin niyang bahagyang natigilan si Felix. Bakit mo tinatanong? Napalunok si Jared. Parang mali na nagtanong siya. Sobrang seryoso ni Felix. Pero maya-maya tumawa ito at tinapik pang balikat niya. Bakit mo naman inaalam? May binili lang ako sa online. Vitamins lang yun. Tumawa pa si Felix. Vitamins ko para sa pag-aaral. Hindi na lang siya sumagot. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Nakangiti pa rin si Felix, kalmado, natural at parang wala talagang kakaiba.
Pero habang naglalakad si Jared, hindi niya maiwasang maalala ang eksena sa iskinita. Kasi alam niya na ipinagbabawal na gamot yon at lalo niyang hindi maiwasang maalala ang sinabi ni Giselle. Sa unang pagkakataon mula nang maging magkaibigan sila, nakaramdam siya ng munting lamat sa tiwala niya kay Felix. Pare, tara! Tawag sa kanya ni Felix. Napalingon siya rito. Nauna na siyang naglakad sa hallway pero naabutan pa rin siya nito. Nagkatinginan pa sila ni Giselle kaya sinenyasan niya itong mauna na. Nakikita niyang natatakot ang dalaga kay Felix. Kaya kung anuman ang gawin sa kanya ng mga ito, hindi niya hahayaang madamay si Giselle. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jared. Ngumisi si Danny. Kakain, ano pa ba? Saka hindi ba sabay-sabay tayo? Bakit ka nauna? Napalunok si Jared at humigpit ang hawak sa strap ng bag. May gagawin pa kasi ako. Saka maaga pa akong pinapauwi ni mama palagi eh. Hindi niya gustong magpahalata. Ayaw niyang malaman ng mga ito na unti-unti na siyang lumalayo. Ayaw niyang magkaroon ng problema. Kaya pinilit niyang gawing normal ang lahat. Saglit lang naman, Jared. Malumanay na sabi ni Felix. Pero kakaiba ang tingin sa kanya. Oo nga, libre mo na kami. Segunda ng kaibigan ni Felix. Napakunot noo siya. Papalibre ulit kayo. Ako na naman. Tumawa si Felix at humakbang papalapit sa kanya. Bakit? Sino pa ba sa tingin mo? Lika na, huwag mo na kaming takasan. Wala siyang nagawa nang hilahin ng mga ito. Lumipas ang mga araw at mas dumalas pa ang pananamantala ng mga ito kay Jared. Kapag kakain sila, may gustong bilhin, si Jared palagi ang nagbabayad. At ang pinaka nakakainis sa lahat, parang normal na normal lang yon para sa grupo. Habang tumatagal, mas lalo niyang gustong umiwas. Pero hindi niya magawa. Kapag hindi siya sumama, pinipilit siya ng mga ito. Kapag hindi siya sasagot, may nagme-message. Kinukulit siya na parang mababarena na ang kanyang utak. Kapag hindi siya magpapakita, hahanapin siya. Isang araw, habang kumakain sila sa tapsihan, hindi na siya nakapagpigil. Pagod na siya, inis at pakiramdam niya ay sasabog na siya anumang oras. Bakit ako lagi? Galit niyang tanong sa mga ito. Napatingin ang lahat sa kanya, lalo na si Felix. Ano bang sinasabi mo? Bakit ako lagi nagbabayad? Ayain niyo ako para lang pagbayarin sa mga gastusin niyo at sa gala ninyo. Allowance ko rin yan. Pinaghirapan ng mama ko para maipabaon sa akin. Kayo rin naman may pera. Bakit hindi niyo gamitin yung sa inyo? Si Felix ang unang nagsalita. Galit ka na yan. Napakuyom ang kamao ni Jared. Ayaw niya sa paraan ng pagsasalita nito. Pakiramdam niya ay siya pang masama. Pakiramdam niya ay siya pang may problema. Bakit ka nagrereklamo? Hindi mo ba alam? Ikaw ang bangko namin. Natatawang sambit ng kaibigan ni Felix. Parang may kumalabog sa dibdib ni Jared. Hindi siya natutuwa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya. Hindi siya bahagi ng grupong yon. Parang gamit lang siya na sinasamantala ng mga ito. Tumayo si Jared. Nanginginig ang katawan niya sa galit. Kayo na magbayad. Umupo ka. Ikaw ang magbabayad. Nakangiting sambit ni Felix pero halatang nang aasar. Doon siya muntik mawala ng kontrol. Gusto niya itong suntukin, burahin ang ngiting yun, pero hindi niya ginawa dahil naalala niya ang kwento ni Giselle. Kaya mo ba? Mahinang tanong ni Felix, sabay tingin sa nakakuyog niyang mga kamay. Sasapakin mo ako. Sige lang, ituloy mo, Jared. Parang nagyelo ang katawan ni Jared. Pero pakiramdam niya may patibong sa hamon nito. Pakiramdam niya ay may hinihintay si Felix. Isang maling galaw at pagkakamali lang maraming maaapektuhan. Hindi niya kayang isugal yon. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng pamilya niya. Buisit ka. Mariing sabi ni Jared. Tumayo rin si Felix. Matapang ka na. Tama na. Tantanan niyo na ako. Tumawa lang si Felix, pati ang mga kaibigan nito. Pakiramdam ni Jared ay gusto niyang magwala, pero pinigilan niya ang sarili. Paano kita tatantanan kung laruan ka namin? Mahinang sambit ni Felix. Bangko ka namin at sa tingin mo tatantanan kita. Pagkatapos mong mangyalam. Alam ko may nakita ka. Alam kong hindi ka mangmang para maniwala na vitamins ang tinanggap ko sa lalaking yun. Napalunok si Jared. Parang biglang bumagal ang mundo niya. Anong nakita mo? Tumawa si Felix. Tinatanong kita. Anong nakita mo? Wala akong nakita. Wala akong pakialam doon. Sagot niya rito. Nakangiti pa rin ito pero iba na ang dating sa kanya.
Hindi na yon mukhang mabait, friendly, matalinong Felix na kilala niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot at nakita niya na ang mga sinasabi ni Giselle sa kanya. Kung sakaling may nakita ka man, Tumigil si Felix at diretsyong tumingin sa kanya. mas mabuting manahimik ka. Maalamin mo, sino kinakalaban mo, ha? Hindi siya makapagsalita. At kung magsumbong ka, Namulsa pa si Felix pagkalapit sa kanya. tingin mo sinong paniniwalaan. Ikaw o ako. Mag-ingat ka. Huwag ka rin gumawa ng problema. Kawawa naman ang mama mo. Parang may humawak sa lieg ni Jared at agad nang napalingon dito. Anong sinabi mo? Huwag mong idadamay si mama rito. Tumawa si Felix ng mapanuya. Paano hindi madadamay nanay mo? Kakalabanin mo ako. Mawawalan siya ng trabaho. Sa company siya ni daddy nagtatrabaho, di ba? Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nakipagtalo. Nanginginig lang si Jared sa sobrang gigil. Kaya sa bandang huli, naglakad na lang siya palabas. Pag uwi niya, mag-isa siyang naglakad. Mabagal, tahimik, at parang maiiyak na. Gusto niyang manakit. Gusto niyang sapakin at gumanti kay Felix. Gusto niyang iparamdam ang galit na kanyang nararamdaman. Pero hindi niya magawa. Dahil sa bawat hakbang niya, ibang mukha ang pumapasok sa isip niya. Hindi si Felix, kundi ang kanyang mama na si Esme. Kapag nadamay si mama, mahihirapan siya lalo. Puyat na nga siya palagi. Inaalala niya lagi ang mga bayarin. Yung pagpasok ko baka maapektuhan pa. May maintenance si Lola at saka ang kapatid ko. Baka kapag lumaban ako at nagsumbong, mahirapan ang mama ko. Biglang nanghina si Jared. Tama nga ang mama niya. Duwag talaga siya. Hindi niya kayang lumaban kasi mas nangingibabaw ang takot sa kanya. Kung lalaban siya, paano kung tama si Giselle? Paano kung baliktarin siya? Paano kung may mangyari sa trabaho ng mama niya? Paano kung mawalan sila ng kabuhayan? Paano kung mapaalis siya sa paaralan? Paano kung madamay ang buong pamilya niya? Naramdaman niya ang pag-init ng mga mata. Nakakaiyak. Busy talaga. Mabilis niyang pinunasan ang mga tumulong luha. Galit na galit siya pero wala siyang magawa. At yon ang pinakamasakit sa lahat. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pinilit niyang itago ang galit at ngumiti. Uwi ako. Hindi ako pwedeng makita ni mama na ganito. Dahil kahit gustong-gusto niyang magsumbong, pipiliin niyang manahimik para sa mama niyang si Esme. Pakiramdam ni Jared ay wala ng araw na maayos para sa kanya. Bawat pagising niya, mabigat agad ang kanyang dibdib. Bawat pagpasok niya sa paaralan, para siyang sundalong papasok sa laban. Hindi niya alam kung anong panibagong problema ang naghihintay sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, wala siyang masabihan. Hindi niya masabi sa mama niya. Hindi niya masabi sa kanyang pamilya. Dahil alam niyang mag-aalala ang mga ito. At ayaw niyang dagdagan pa ang problemang pasan ng mga yon. Bakit niyo hawak ang cellphone ko? Tanong ni Jared at sinusubukang agawin ang cellphone niya. Akin na yan. Huwag niyong pakialaman. Personal na gamit ko yan. Tumawa si Felix at diniin sa kanyang dibdib yon. O eto na. Saksak mo sa baga mo. Mabilis niya yung kinuha ng mahulog. Mabuti na lang at hindi nabasag. Pagkaalis ng mga ito, tiningnan niya kung may ginawa ang mga ito. Wala naman siyang nakitang mali, kaya nakampante si Jared. Isang araw, habang recess, naupo siya sa likod ng school building. Tahimik doon at malayo sa karamihan. Hindi na niya kayang makihalubilo. Pakiramdam niya ay ubus na siya. Kaya doon na muna siya nagtago. Habang nakatingin siya sa damuhan, may narinig siyang yabag. Paglingon niya, si Giselle lang pala. Tahimik itong umupo sa tabi niya. May dala itong paper bag. Kumain ka ni Jared. Alam kong gutom ka na. Pagkain yan. Napakurap siya. Hindi ko kailangan, Giselle. Kailangan mo. Kasi naubos ng pera mo sa mga yon. Kaya sige na. Tanggapin mo na to. Napayuko na lang siya. Maya-maya'y tinanggap niya yon. Dahan-dahang binuksan ni Jared ang paper bag. May burger, fries at bottle juice. Nanikip ang dibdib niya. Napakadalas niyang magutom sa school. Kinuha ni na Felix ang allowance niya. At madalas, wala nang natitira para sa kanyang sarili. Nahihiya talaga ako, Giselle. Kumunot ang noo nito. Bakit naman? Huwag mo nang isipin pa. Tinulungan lang kita. Wala kang dapat bayaran. Napayuko si Jared. Parang gusto niyang umiyak. Naawa siya sa kanyang sarili. Giselle, parang pagod na ako. Gusto kong umalis sa school na to kaso hindi pwede. Kasi yung trabaho ni mama. Ayokong maging pabigat.
Pero bawat araw, pakiramdam ko, impyerno ng buhay ko. Minsan iniisip ko kung may katapusan pa ba to. Napabuntong hininga si Giselle at marahang hinaplos ang kanyang likod. Kaya kailangan na silang pigilan. Napatingin siya rito. Paano naman? Mag-ipon tayo ng ebidensya na ganyan sila. Alam mo, hanggat kaya mo, wag na wag mo silang sasaktan. Kasi kapag may nabangasan ka sa kanila, lalo na si Felix, ikaw pang babalik ta rin. Hahamunin ka lang nila hanggang manggigil ka. Kaya magpigil ka. Natigil siya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ganun nga ang ginagawa ng mga ito kay Jared. At matagal niya nang iniisip yon na kumuha ng mga ebidensya. Pero natatakot siya na kalabanin ang mga ito kasi siguradong maaapektuhan ang kanyang mama. Delikado, Giselle. Baka mahuli tayo. Baka baliktarin nila tayo. Mataman siyang tiningnan ni Giselle. Kaya nga unahan natin sila bago pa sirain ang buhay mo. Kasi kung hindi ngayon, kailan? Dahil kung hindi ikaw, sino? Kapag hindi ito naagapan, may susunod pa sa'yo, Jared. Kapag may ebidensya tayo, ipakita natin sa mama mo. Palihim tayong kikilos. Sa mas mataas na opisina tayo mag-report. At kung kinakailangan, ipapalabas natin. Ipa-viral. Nanlaki ang mga mata ni Jared. Ano? Hindi natin alam kung gaano kalawak ang impluwensya ng pamilya ni Felix. Kaya ikalat na lang natin para magkaroon ng opinyon ng ibang tao. Mas maraming opinyon, mas mayayanig ang mataas na opisina. Wala silang ibang side kundi panigan ka kapag lumabas ka. Kapag may sapat na ebidensya, ganun ang gawin natin. Napalunok si Jared. Hindi pa rin lubos na isip ang mga plano nito. Giselle, natatakot ako. Baka mabaliktad tayo. Baka masira ang buhay namin. Pero may posibilidad din na makamit ang hustisya kung kikilos ka na ngayon. Kasi Jared, higit sa lahat ng tao, ikaw ang unang makakatulong sa sarili mo. Kaya sana sumugal ka kung gusto mong maging maayos ang buhay mo. Dagdag ni Giselle. Buong maghapon niyang pinag-isipan yon hanggang sa pagtulog. At kahit nakapikit, hindi pa rin siya makapagdesisyon sa sobrang takot. Kinabukasan, pagpasok pa lang niya sa gate ng paaralan, may kakaiba na siyang naramdaman. May mga nakatingin na sa kanya. Nagbubulungan, para bang may kasalanan siyang ginawa na hindi niya naman alam. Napakunot noo si Jared. Ano bang meron? Habang naglalakad siya sa hallway, bigla na lamang humarang ang kapatid ni Felix na si Fatima. At bago pa siya makapagsalita, malakas na sampal ang natanggap ni Jared. Napaling ang mukha niya. Hindi siya agad nakapag-react. Gulat na gulat siya na nasampal siya ng ganoon. Pagharap niya, nakita niya si Fatima na namumula ang mga mata. Galit na galit at parang umiiyak. Nanlaki ang mga mata niya. Fatima, bakit mo ginawa yun? Ang baboy mo! Bulalas ni Fatima sa kanya. Nagulat siya sa ginawa nito. Ano? Ano bang sinasabi mo? Ang kapal ng mukha mong magmaang-maangan, ang bastos mo, ang manyak mo, nakakadiri ka. Suminghap si Jared. Hindi niya maintindihan. Hindi niya alam ang nangyayari. Ano bang sinasabi mo? Alam mo dapat ang ginawa mo. Sinungaling ka. Bulalas pa nito. Lalong dumami ang nanonood at lalo siyang nalito. Pakiramdam niya ay bigla siyang nahulog sa sitwasyong wala siyang alam. Maya-maya ay may dumating na teacher at agad siyang hinila kasama si Fatima. Papunta sila sa guidance office. Hindi pa rin niya alam ang nangyayari. Hindi pa rin niya alam kung bakit siya sinampal. Pagdating sa guidance office, doon niya nalaman at para siyang binuhusan ng yelo. May nagpadala raw kay Fatima ng video at mga larawang malalaswa. May babae na walang saplot at may inedit na mukha ni Fatima. Kumalat din sa buong school. Ano po? Hindi ko po magagawa yan, ma'am. Hindi po talaga. Mahina niyang sambit. Naiinis na nagsalita si Fatima at ipinakita ang cellphone nito. Anong hindi magagawa? Ikaw ang nagsend sa akin ng mga yan. Pinakalat mo pa sa buong school ang mga peking larawan na yan. Manyak! Nanginginig ang mga kamay ni Jared na ipinakita rin ang cellphone niya. Wala po talaga, ma'am. Hindi ko po magagawa yun. Hindi po ako bastos na tao, ma'am. Maniwala po kayo sa akin, wala po talaga. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung ano yon. Habang tinitingnan niya ang mga ito, parang walang maniwala na hindi niya naman talaga yun ginawa. Hanggang sa pumasok si Felix sa loob para samahan ang kapatid nito. Agad siyang nanlamig kasi pakiramdam niya, ito ang may pakana. Malinaw naman na ikaw ang nag-send, Jared, sabi ng guidance counselor. Walang makita sa cellphone mo kasi baka dinilit mo.
Nanlaki ang mata niya. Hindi po talaga. Maniwala po kayo sa akin, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi ko gagawin yun. Tumulo ang luha ni Fatima. Crush mo ako. Sabi ni Kuya, crush mo ako, di ba? Kadiri ka. Pinagnanasaan mo ba ako? Crush kita pero hindi ibig sabihin ng gagawin ko yan. Hindi ako ganyang klase ng tao. Giit ni Jared. Walang sumagot sa kanya. Parang lahat ay nakatingin sa kanya na parang kriminal. Parang hinatulan na siya. Kahit hindi naman nakikinig ang mga ito sa kanyang paliwanag. Sa pagkakataong yon, nagsalita si Felix. Sir, matagal na niyang gusto si Fatima. Nanikip ang dibdib ni Jared. Felix, minsan kinikwento niya sa amin at parang obsessed pa siya. Sobrang alarming nga, sir. Parang may sumaksak sa sikmura niya. Wala akong sinasabing ganyan. Mga sinungaling kayo. Wala akong ginagawang masama sa kapatid mo. Ikaw to eh. Ikaw tong may pakana ng lahat ng to. Pinakailaman mong cellphone ko. Nag-send ka ng kababuyan sa kapatid mo. Jared, tama na yan. Saway ng counselor. Ma'am sir, Tumingin siya sa mga ito. maniwala kayo sa akin. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako ganyan. Hindi ako nang babastos ng babae kahit isang beses sa buong buhay ko. Iyang si Felix ang may pakana, ma'am. Sumagot ang teacher sa kanya. I don't think si Felix ang gumawa. Malinaw na account mo ang gamit sa pag-send. Si Felix wala siyang record na ganito. Pero ikaw, hindi ba't may record ka sa dati mong school? Umawang ang bibig ni Jared. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Hindi na nga siya pinanigan sa sitwasyong yon. Binalik pa ang mga ginawa niya na pagkakamali noon. Na para bang yun na ang huling hatol sa kanya. Napailing si Felix. Tingin mo ba ay may maniniwala sa narrative na ginagawa mo ngayon? Ano ako? Hello? Bakit ako magsisend ng mga ganong klaseng video at larawan sa kapatid ko? Mag-isip ka nga, kasama ko si Fatima at hindi ko siya ipapahamak. Ikaw lang naman tong may motibo sa kanya. Kumuyom ang mga kamao ni Jared. Nanginginig na siya sa galit. Gustong-gusto niya na itong sapakin. Pero alam niyang magpapalala lang yon sa kanyang sitwasyon. Please, Pakiusap niya na parang mauubusan ng hininga. pakinggan niyo naman ako. Wala akong ginawa, hindi ako yun. Tahimik pa rin ang mga ito habang nakatingin sa kanya. At doon niya naramdaman ang matinding kawalan ng pag-asa. Walang nakikinig, walang naniniwala. Walang gustong makarinig ng panig niya. Parang napagdesisyonan na ng lahat kung sino ang may kasalanan. At siya yun. Sa bandang huli, napagdesisyonan ng guidance office na ipatawag ang kanilang mga magulang. Maya-maya ay dumating na si Esme at ang mga magulang ni Felix. Napatingin siya kay Esme na iba ang tingin sa kanya. Nagsimula ang meeting. Isa-isang ipinaliwanag ng guidance counselor ang nangyari. Ipinakita ang screenshots, account na pinanggalingan at ang mga larawan. At habang tumatagal, pakiramdam ni Jared ay lalo siyang nilulunod. Jared! Napatingin siya sa guidance counselor. May gusto ka bang sabihin? Agad siyang tumingin sa kanyang ina. Mama, hindi po akong gumawa niyan. Hindi ako nag-send. Pero sa halip na pagtatanggol, nakita niyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Esme. Parang may nakita itong bagay na matagal na nitong kinatatakutan. Parang may humawak ng mahigpit sa lalamunan ni Jared. Biglang nawala ang lahat ng gusto niyang sabihin. Biglang nawala ang lakas at tapang niya. Dahil sa isang tingin pa lang ng kanyang ina, pakiramdam niya ay hinatulan na rin siya nito. Tumahimik na lang siya ng tuluyan. Hindi na siya nagsalita, nagpaliwanag o lumaban. Dahil para saan pa, kung ang taong pinaka-inaasahan niyang maniwala sa kanya ay mukhang hindi rin naniniwala. Nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang ina na nagpapakumbaba. Pasensya na po, naiintindihan ko po ang galit ninyo. Hindi ko po kinukonsinti ang anak ko. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Ma, huwag kang mag-sorry sa kanila. Wala nga sabi akong kasalanan. Pero hindi siya pinansin ni Esme. Patuloy itong nagsasalita. Patuloy itong humihingi ng paumanhin. Patuloy itong nagmamakaawa na bigyan pa siya ng pagkakataon. At bawat salitang lumalabas sa bibig nito, parang kutsilyong unti-unting bumabaon sa puso ni Jared. Pagkatapos ng meeting, tahimik silang umuwi. Pero sa loob ni Jared, parang may sumasabog na galit, sakit at pagkabigo. Lahat yon ay nagsisiksikan sa dibdib niya. Pagpasok pa lang nila sa bahay ay nagsimula na. Bakit mo ginawa yon? Anak pa naman ng boss ko. Sa lahat ng tao, talagang siya pang napili mong biktimahin sa kalokohan mo? Anong iniisip mo?
Paano kung mawalan ako ng trabaho dahil sa atraso mo sa anak ng boss ko? Huminga ng malalim si Jared. Pinipigilan niyang sariling sumagot at sumigaw. Dahil alam niyang kapag nagsalita siya, baka may masabi siyang pagsisisihan niya. Pero hindi tumigil si Esme. Paulit-ulit ito. Hanggang sa parang wala na itong naririnig kundi ang sariling paniniwala na siya ang may kasalanan. Hindi ko nga po ginawa. Mahina niyang sabi. Ano? Hindi ako naniniwala. Parang may kung anong naputol sa loob niya. Hindi ako yun, Mama. Jared, hindi ako yun. Sigaw niya pa ulit. Tumayo siya, namumula ang mga mata. Nanginginig ang katawan at lahat ng kinikimkim niyang sama ng loob sa loob ng ilang buwan, nagsimula ng lumabas. Hindi ako yun, Mama. Sigaw niya ulit. Binubuli nila ako. Si Felix, Mama. Pinag-iinitan nila ako. Wala silang ibang ginawa kundi pahirapan ako sa school. Kinukuha ang allowance ko. Tinatakot ako, Mama. Loko-loko ka ba? Galit na sabi ni Esme. Si Felix! Si Felix na matalino at mukhang maayos na estudyante, pagbibintangan mo. Parang may humampas kay Jared. Mas lalo siyang nasaktan. Dahil alam na niya kung saan pupunta ang usapan. Pakiramdam niya'y mababaliw na siya. Mama naman, ako ang anak mo. Sigaw niya kay Esme. Pero mas naniniwala ka sa anak ng iba. Bakit ganun, Mama? Mas madaling paniwalaan. Mas madaling paniwalaan sa'yo ang anak ng iba kaysa sa sarili mong anak. Hindi mo man lang ako pinakinggan. Disappointed ka na agad. Hindi mo man lang po tinanong kung anong nararamdaman ko. Tumulo ang luha niya nang sunod-sunod na nagpatigil sa kanyang ina. Bakit po? Bakit mas naniniwala ka sa kanila? Mama, pinagtulungan po nila ako ron. Pero sa halip na ipagtanggol ako, Mama, humingi ka ng pasensya kasi parang inamin mo na rin na ako po talaga may kasalanan. Saglit na nanahimik si Esme. Pero nakita niya sa mukha nito na hindi pa rin ito kumbinsido. Kilala kita. Pasaway ka at nagawa mo na to noon, kaya paano pa maniniwala sa'yo? Sana, nanginginig niyang sabi. Sana nung nasa tiyan mo pa lang ako, sana pinatay mo na lang ako. Sana hindi mo na lang ako ipinanganak. Kung hindi ka naman pala maniniwala sa akin. Putol-putol niyang sabi. Bigla siyang sinampal ng kanyang mama. Napaling ang mukha niya. Nalasahan niya ang alat sa gilid ng labi. At tuluyang natahimik ang buong bahay. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ko, ganyan ang sasabihin mo sa akin? Naluluhang sambit ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang napatingin kay Esme. Ngayon, pakiramdam niya ay napatunayan niyang hindi talaga siya kilala ng kanyang ina. Hindi nito nakikita ang nararamdaman niya, ang takot niya at ang sakit na mayroon siya. Tahimik na siyang tumalikod. Jared, bumalik ka rito. Kinakausap pa kita. Diretso siyang pumasok sa kwarto at malakas niyang isinara ang pinto. Pagkatapos ay ikinandado niya yon. Paulit-ulit niyang sinisiguradong nakasara. Parang gusto niyang ilayo ang sarili niya sa buong mundo. Naupo siya sa sahig at umiyak na lamang ng umiyak. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi. Kung walang naniniwala sa kanya, paano niya mapapatunayan ang katotohanan? Mabigat pa rin ang pakiramdam ni Jared nang bumalik siya sa school. Hindi pa rin nawawala ang sakit ng mga nangyari, pero pinilit niyang pumasok. Pinilit niyang bumangon at magpatuloy. Dahil kahit paano, kailangan niyang tapusin ang pag-aaral niya. Pagpasok pa lang ni Jared sa classroom, naramdaman niya na agad ang mga tingin ng mga ito. Parang may nakakahawang sakit siya kung malayuan. Parang may marka siya sa noo, kaya bawal lapitan. Siya yon, manyak daw, kadiri, kawawa si Fatima. Masakit pakinggan pero hindi na siya sumagot. Pagod na siyang magpaliwanag at magsabi ng totoo. Dahil sa bawat pagkakataong nagsasalita siya, parang wala rin namang nakikinig. Mas lumala rin ang ginagawa ni Felix. Kung dati ay patago, ngayon ay halos lantaran na kasi ang iniisip ng iba, ganoon si Felix dahil kay Fatima. Uy, manyak! Tawag ng kaibigan ni Felix. Napahinto si Jared habang naglalakad sa hallway. Nasa likod niya si Felix kasama ang grupo nito, nagtatawanan tulad ng dati. Huwag niyo akong kausapin, malamig niyang sabi. At sa kabilang banda naman, si Giselle ang natitirang taong sinusubukang lumapit sa kanya. At yon ang mas lalong nagpapasakit kay Jared. Natatakot siyang madamay ito na masira rin ang buhay nito. Isang tanghali, nadatnan niya itong naghihintay sa likod ng building. May dala itong pagkain para sa kanya.
Jared! Mahina nitong tawag. Napahinto siya. Sa loob-loob niya, gusto niyang lapitan ito. Gusto niyang may makausap at masandalan, pero hindi niya ginawa. Huwag ka nang lumapit sa akin. Natigilan si Giselle. Ano? Huwag ka nang lumapit. Ayokong madamay ka pa. Kaya ko ang sarili ko, Giselle. Please, nag-aalala ako sa'yo. Huwag ka nang sumama sa akin dahil natatakot ako na baka sirain ka rin nila. Naluhan na lang si Giselle. At habang nakatingin siya rito, pakiramdam niya, siya mismo ang sumasaksak sa isang taong tumutulong sa kanya. Pero kailangan niya yung gawin kasi para sa kaligtasan rin naman ito. Ilang araw pa ang lumipas at dumating ang araw na hindi niya malilimutan habang buhay. Pagkatapos ng klase, hinarang na naman siya ni na Felix sa isang bakanteng bahagi ng campus. Walang gaanong tao o teacher na makakatulong. Ano na, bangko? Tumawa si Felix habang nakatingin sa kanya. Ang yabang mo na ah. Feeling victim. Natahimik lang siya. Ayaw niya nang patulan ang mga ito. Wala namang mangyayari. Biglang may inilabas si Felix na maliit na lalagyan. Hindi agad naintindihan ni Jared kung ano yon. Hanggang sa makita niyang may tableta. Subukan mo. Ngumiti pa si Felix sa kanya. Ayoko. Napaatras si Jared. Huwag ka nang mag-inarte. Ayoko nga. Alam ko yan, illegal yan. Hindi ako adik na katulad ninyo. Mas matigas na sagot niya sa mga ito. Pero bigla siyang hinawakan ng dalawa sa grupo. Bitiwan niyo ako! Nagsimula siyang magpumiglas, pero mas malakas ang mga ito. At bago pa siya makaiwas, sapilitan siyang pinainom ni Felix. Adik kami. Adik. Eto, lasapin mong maging adik. Pinilit siyang lunukin yon. Nabulunan pa siya, umubo, nanlaban, pero wala siyang nagawa. Pagkatapos ay nagtawanan lang ang mga ito na parang wala lang. Napahikbi na lang si Jared. Pinipilit ang sariling mailura ang napainom ng mga ito sa kanya. Wala siyang pakialam kahit tumulo pang laway niya. Pero kahit anong gawin niyang pukpok at suot ng daliri sa kanyang bibig, nalunok niya na ang gamot. Pag-uwi niya, pakiramdam niya'y umiikot ang mundo. Nanghihina si Jared. Nalilito at parang may mga bagay siyang nakikita na hindi niya maintindihan. Minsan malinaw, malabo at parang lumulutang siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglalakad. Hanggang sa may narinig siyang pamilyar na boses. Jared! Agad na humawak si Jared sa kanyang braso. Jared, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Nakita ko ang ginawa ng Felix na yun sa'yo. Hindi siya makasagot ng maayos. Hindi niya maiproseso ang mga salita ni Giselle. Parang lumulubog ang isip niya. Ang huling naaalala niya, inalalayan siya ni Giselle pagkatapos ay kadiliman na ang sumunod. Nagising na lang si Jared dahil sa amoy ng ospital. Mabagal niyang iminulat ang mga mata. May nakita siyang dextrose, monitor at may taong umiiyak sa tabi niya. Ma? Mahina niyang tawag. Napalingon agad si Esme at nakita niyang namumugto ang mga mata nito. Anak! Anak ko? Mahigpit siyang niyakap nito. Parang natatakot ito na mawala siya. Sorry. Sorry na hindi ako naniwala sa'yo. Naniniwala na ako sa'yo. Nakita ko lahat. Nakita ko ang video. Napalunok siya. Anong video, Mama? Pinakita ni Giselle sa akin lahat. Nangalap siya ng ebidensya para sa'yo. Nakita ko kung paano kanila pilitin. Nakita ko lahat. Nakita ko ang ginawa nila sa'yo. I'm sorry, anak. Hindi ako naniwala. Tinatakot ka nila. Hindi ka makapagsumbong dahil sa akin. Pasensya na, anak. Ma, napaluha rin siya hanggang sa naging hikbi na. Mama, takot na po ako pero ayaw kitang madamay, Mama. Kasi nahihirapan ka na sa amin. Muling tumulo ang mga luha nito. Hindi kita iiwan, kakampi mo ko, ipaglalaban kita kahit mawalan pa ako ng lahat. Habang nagpapagaling siya sa ospital, sunod-sunod ang mga pangyayari. Mabilis at halos hindi niya masabayan. Nang makalabas, sinundan niya dahil kailangan ng tumindig siya para lumaban din. Kumalat ang mga video ng mga ginagawa ni Felix sa kanya. Pananakot, pangingikil at sapilitang pagpapainom sa kanya. Pati ang mga video tungkol sa pagbili ni Felix ng ipinagbabawal na gamot ay naging malaking issue. Lahat yon ay inilabas. Lahat yon ay nakarating sa mga tao. Pinag-usapan at sa unang pagkakataon, hindi na si Jared ang pinagdududahan.
Naging viral ang kaso, nakarating sa mas mataas na opisina, nakarating sa media at sa mga taong hindi kayang impluwensyahan ng pamilya nito. At doon nagsimulang mabasag ang mundong binuo ni Felix. Sinubukan ng pamilya nito na makipag-areglo, nakipag-usap kay Isme, nag-alok at nagmakaawa. Pero iba na ang sitwasyon. At kahit may mga maayos na usapin sa pagitan ng pamilya, hindi nawala ang problemang kinaharap ni Felix. Lalo na ang tungkol sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot. Doon na hindi basta-basta nakalusot. Mama, nag-resign ka na po? Tanong ni Jared. Tumango ang kanyang ina. Oo anak, balik na lang tayo sa dati nating bahay. Maghahanap na lang ulit ako ng ibang trabaho. Kaya natin to. Ang mahalaga makapagsimula ulit tayo. Hinawakan ni Isme ang kamay niya. Anak, alam kong hindi ka perpekto. Barumbado ka pa rin at siraulo pero alam ko na ngayon na sinisikap mo pa rin na intindihin ang nararamdaman ko. Kaya anak, enjoyin mo ang pagiging bata mo. Hindi ko may papangako na hindi kita mapapagalitan ulit. Pero salamat kasi sinisikap mo pa rin araw-araw na maging mabuting anak sa akin. Siyempre, Mama. Naluluha siyang tumingin dito. Mahal kita, Ma. Ikaw lang ang kaisa-isang taong alam kong kayang magtiyaga sa akin. Natawa na lang si Esme at mahigpit siyang niyakap. At isang araw, habang nakatayo si Jared sa harap ng dati nilang bahay, may humintong sasakyan sa katapat. Nanlaki ang mga mata niya dahil pamilyar ang bumaba. Giselle? Tumakbo agad siya at niyakap si Giselle. Umangat na ang mga paa dahil sa sobrang sabik niya. Anong ginagawa mo rito? Napatawa si Giselle. Bagong kapitbahay. Sabi ng mama mo, binenta ng may-ari ang bahay dito sa tapat ninyo. Alam mo naman, may balak na kaming lumipat kasi napraning na si mama. Baka kung anong gawin sa amin ng pamilya ni Felix. Kaya gusto niya talaga kaming lumipat. Nice ba? Magkapitbahay na tayo. Natawa na lang sila pareho. Ayaw niya ng kaibigang babae kasi hindi maangas tingnan. Pero alam niyang si Giselle ang tunay na kaibigang maaasahan niya. Simula ng araw na yon, bumalik na sa normal ang pagiging estudyante ni Jared. Mga simpleng problema na lang din muna ang sinosolusyonan niya. Anika, pwede bang pakis? Tanong ni Jared habang kasama niyang girlfriend sa loob ng video okay room. Agad namang namula si Anika. Sige. Napalunok agad si Jared. Kinakabahan talaga siya. Hindi siya marunong humalik. Gusto niyang mag-try ng laplap sana. Kaya lang hindi niya alam kung paano aanggulo. Bago pa siya makalapit kay Anika, may bumukas na pinto at hinila ang buhok niya. Hoy, tara na! Sira ulo ka. Tumawag na sa akin ng mama mo. Hindi mo raw sinasagot. Bulalas ni Giselle. Agad siyang naalarma. Kinuha ang bag at tiningnan si Anika. Sorry, saka na yung kiss. Makakauwi ka naman, di ba? Tumango si Anika. Oo, nandyan sa labas ang ibang kaibigan ko. Napangiti siya at humalik sa pisngi nito. Sige, bye. Pasensya na. Bawi ako. Hinahanap na ako ni mama. Nagpadala siya sa kaladkad ni Giselle para na itong hinahabol ng kabayo. Kasi alam nito na papagalitan din ito ng mama nito. Hay nako, ikaw ba nagsabi kay mama na may boyfriend ako? Naiinis na tanong ni Giselle habang nakasakay sila sa jeep. Biglang tumawag, kinabahan ako. Yung tibok ng puso ko, grabe, nakikipag-date pa ako eh. Natawa siya ng kaunti. Pasensya na, nadulas lang. Agad siyang hinampas at halos sakalin na ni Giselle. Todo iwas naman siya pero natatawa pa rin. Para na silang magkapatid ni Giselle na palaging magkasama sa kalokohan. Gayunpaman, hindi pa rin nila pinapabayaan ang pag-aaral. Susulitin na nila ang kanilang kabataan. Sinisigurado nila na marami silang matututunan. Sa buhay, hindi natin alam ang tunay na pinagdadaanan ng ibang tao. Kaya mahalagang maging mabait, maunawain at huwag agad manghusga. May mga taong tahimik na lumalaban sa kanilang mga problema at kailangan lamang ng isang tao na handang makinig at umunawa sa kanila. Bilang tao, dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama kahit mahirap at nakakatakot. Mahalaga rin ang pagtitiwala, pagmamahal at suporta ng pamilya at ang mga tunay na kaibigan sa panahon ng pagsubok. Ipinapaalala sa atin ang kwentong ito na ang katotohanan at kabutihan ay maaaring matagal na manaig. Ngunit sa huli, hindi ito mananatiling nakatago habang buhay. Muli, ako po si Skyler Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.